So, hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, time check, it's already 12:30 in the evening and hindi pa rin ako makatulog kasi nag-soft drinks ako kanina. Sobrang uhaw na uhaw kasi ako kanina and ang pinakamura sa lahat is soft drink and chips, ayan. So, kumain ako kasi lumabas ako kanina sa bahay. So, guys, hindi na bumalik sa payat yung mukha ko. 'Di ba pag uwi ko ng probinsya, pumayat ako, 'di ba payat ako, tapos kumain ako ng kumain doon, tapos tumaba ako. Hindi na siya bumalik sa pagkapayat. May laman-laman na siya. Dati yung buto ko dito, kita mo 'yan. Tapos ang liliit nito dati. Ngayon, tingnan niyo yung mukha ko, na siya, malusog na uli. Thanks God. So, may sa akin, may nag-message sa akin sa Facebook. Hindi ko lang sasabihin yung pangalan. Sabi niya, napanood niya kasi yung vlog ko about doon sa magre-resign ako sa sa Marso kasi nga uuwi na ako, magbabakasyon kami. So sabi niya, ikwento ko daw yung love story ko kasi ng jowa ko, yung doon namin kung paano kami nagkakilala. So unang-una, may boyfriend pa ako nung time na yon, taga Peru naman. Naalala niyo nung dati nagkukwento ako na din ako noon, napapuntahin na doon. Naman yun siya, contractor, katulad ng tinutugis ngayon sa Pilipinas, ganyan siya. Sabi niya nga sa akin na nakikita niya daw yung sarili niya na makukulong kasi marami siyang pera na dinekwat yung ex ko na yon. So, medyo yayamanin siya, may katulong sa bahay, ganyan. Yung edad niya is 43, tapos wala pa siyang asawa kasi nag-break sila nung ka-live-in partner niya 4 years ago. So, siya yung jowa ko. Tapos ako ba, kasi mahigpit yun siya. Ayaw niya nang lumalabas ako, nagbabar ako, ayaw niya nang gumagala ako. Gusto niya, kausap ko lang siya buong araw dito sa loob ng bahay. Ganyan lang. Gusto niya lang, tumatambay lang ako sa bahay, ganyan. So, na-feed up ako, napagod ako sa ganung sitwasyon na kapag gumagala ako, tas pati pananamit ko, pinipigilan na. Bawal ako magsuot ng crop top, bawal ako magsuot ng short, gusto pantalon lang, tsaka maluwag na damit. So, hindi ako sanay na ganyan kasi sanay ako na pinapabayaan. So, napagod ako sa kakaganyan niya na naghahanap siya parati ng away. So, ang pinalab kasi yan kasi talaga yung site ko kung saan ako nakakakuha ng AFAM dati pa, na nakakuha ako ng taga Sri Lankan. Yun yung 8 months kami na sugar daddy ko. Tapos nung taga Maldives, sugar daddy ko din yun. Nung pandemic, siya yung taga-padala sa akin. So, nag-try uli ako, nag-sign in uli ako sa Pinalab. And then, nag-message to. Ayaw ko pa sana nung una kasi mukhang matanda yung profile niya ba. So, nag-message siya sa akin. Tapos sabi ko, hindi ako parating nandito sa site na to kasi tag 2 days ako bago mag-reply sa kanya. Pero kada balik ko doon sa site, may reply siya sa akin. 2 days ko na naman uli bago replyan kasi nung time na yon may boyfriend pa nga ako, hanggang sa nag-usap kami, ganyan, nagkwentuhan, hanggang sa sinabi ko sa kanya na may bakante ako na na oras, na may day off ako, may holiday ako ng Chinese New Year. Tapos nagulat ako, pinasahan ako ng ticket. Yun? Last October. Tapos February pa yung 'di ba? February pa yung Chinese New Year. Pinasahan niya na ako ng ticket na pupunta siya dito sa Hong Kong. So nagulat ako kasi nung time na yun, may boyfriend pa ako. Di ang ginawa ko, kailangan hiwalayan ko na yung isa kasi nga pupunta na tong isa So natatakot ako ba? So ang ginawa ko, naghanap ako ng way para maghiwalay kami nung taga Peru. Tapos, hindi pa rin tumitigil yung taga Pero kahit na naghiwalay na kami. Akala niya kasi nung una, babalik ako sa kanya, nasusuyuin ko siya, ganyan, sa nangyari. So, pero nagulat siya na pinabayaan ko na siya. And eto naman, yung boyfriend ko ngayon is, hindi talaga siya nagsawa kakachat sa akin. Tapos pinapabayaan niya ako. Nung time na sinabi ko sa kanya na pupunta ako sa bar, magbabar kami ng kaibigan ko, okay lang sa kanya. So pumayag siya, sabi niya enjoy, ganyan. So hindi siya mahigpit ba. Tapos sa damit ko wala siyang pakialam. And then doon ako na sabi niya, ano yung gusto mo ngayong Pasko? Nung una sabi niya, may gusto ka bang kainin? Siguro mga 3 weeks na kami nag-usap nun. Ngayong holiday, may gusto ka bang kainin? Tapos sabi ko sa kanya, gusto ko kumain ng pizza. Tapos nagulat ako,
na pinadalhan niya ako ng ano, hiningi niya pala sa akin yung QR code ng BDO ko, and nagulat ako, nagpadala siya ng ano, ng 2,500 ata, $50, ganyan. Nagpadala siya para pang pizza ko daw. So, kumain ako sa Pizza Hut. And then, noong December, tinanong niya ako kung anong gusto kong pamasko. Tas ganun siya guys, mahilig siya magtanong kapag birthday ko, ganyan. Anong gusto mong ano, regalo, ganyan. So, sabi ko sa kanya nitong birthday ko, wala. Kasi nga, naubos, naawa ako ba, ang dami niyang gasto. So, anong birthday ko, anong Pasko, ilang buwan pa lang, 2 buwan pa lang kami magkakilala nun. Sabi niya, anong gusto mo? Sabi ko sa kanya, gusto ko ng boots. Ayan, kasi gusto ko talaga ng boots talaga as in. So, binigyan niya ako ng 7,000 pesos pambili ng boots, and ang binili ko yung ano ba yun na brand, nakalimutan ko na, yung mamahalin na brand, nakalimutan ko na, Tory Burch. Ayan, so nabili ko siya ng second hand siya, nabili ko siya ng 250 Hong Kong dollars. So sa pera natin magto 2,000. Tapos ang nangyari is ano, matigas siya guys, kahit sabihin mong branded, matigas siya. And then, parang 2 suot ko lang sa kanya, nasira siya. Buti na lang kamo may picture pa ako. Ang daming nagandahan sa boots, ang daming nagandahan, pero hindi siya pang matagalan. So, yun, nagsimula yung love story namin. Tapos, ayun, kausap kami. Tapos, doon na siya nagseryoso. Kala niya kasi nung una, nung pag, sa video call kasi mataba yung mukha ko, malaki. Tapos nung nakita niya sa personal, sobrang liit ng mukha ko. Ayan, kahit yung mga follower ko, nakikita nila sa ano, sa video, malaki yung mukha ko, malaki yung ganyan. Malaki siya tingnan, 'di ba? Pero pag sa personal, sobrang liit ng mukha ko. So nung nakita niya ako, gandang-ganda siya sa akin, Charis. So syempre nag-makeup ako ganyan. Tapos 4 days kami dito sa Hong Kong na magkasama. Nakita niya na akong umiyak kasi nung time na yun yung inano ako, kinumpronta ako ng amo ko na bakit gumagana yung washing, naglalaba ka ba, bawal ako maglaba sa washing. So, yun, umabot sa time na na-stress ako, umiyak ako. Tapos nung magpunta niya dito guys, 1 araw lang ako walang regla. Sa 3 araw na yun, may regla ako. So, akala ko nga hindi na siya makikipagkita sa akin kasi baka ma-disappoint siya. Pero nagulat ako nung pagbalik niya sa US, mas lumalim pa yung ano namin, yung tawagan namin, ganyan, yung chat namin, na gusto niya na lang parati mag-open ng topic para lang may ano, may mapag-usapan kami. And nung time na yun, ano na ako, maldita na, lumabas na yung ugali ko nung tumagal kami. Ayoko na nang kinakausap niya ako, nang tinatawagan. Gusto ko bigyan niya ako ng time na para sa sarili ko, na gusto ko lang mag-cellphone, ganyan. So, minsan, nagagalit ako, umiiyak ako, nagpapadyak ako. Basta, alam mo yun, nagtatantrums ako, ganyan. Hanggang sa nag-meet kami, kumuha ako ng ticket pa uwi ng Pinas, ta siya din. Tapos, dumating siya sa Pinas ng 5 morning. Tapos, dumating ako sa Pinas, 1:00, mag-2 na. And yung time na yun, sabi niya sa akin, susunduin niya daw ako sa exit. Kasi doon nga kami sa terminal sa Manila magkikita. Tapos sabi ko sa kanya, wag na, kasi 2:45 yung flight namin, last call na ako doon sa bagahe. So sabi ko, dumiretso ka na sa loob para kung maiwan man ako ng eroplano, at least nakasakay ka, kasi mahal yung ticket pag dalawa tayong maiwan, tig 8,000 yung isa nun. Sabi ko, kahit man lang ako, kung maiwan ako, antayin mo na lang ako sa Bacolod. Ang tigas ng ulo, ayaw. Ang tagal ko pa siyang kinumbinsi, hanggang sa nainis na ako sa kanya, na umabot na sa sumigaw na ako doon sa airport. Kasi bit-bit ko pa yung siguro mga 50 kg yung dala ko, lahat-lahat na bagahe galing Hong Kong. Tapos dala-dala ko yun, tapos kinakausap ko siya na umauna na nga siya, ayaw niyang mauna, gusto niya akong antayin. So uminit yung ulo ko, nagpabili ako sa kanya ng pagkain. Tapos ayun, pagdating ko doon, syempre buong araw siya nandun sa airport, 5:00 pa lang ng umaga nandun na siya, tapos wala pa siyang tulog. Pagkatapos nung nakita ko siya, galit na galit ako kasi hindi niya ako sinunod nung huli na, tsaka niya ako sinunod. Binangga ko siya. May kausap siya na lalaki doon sa may terminal na doon sa baba, sa may Cebu Pacific. Tapos binangga ko siya, tapos diniretsuhan ko lang siya ng lakad. Sumunod siya sa akin, hindi rin siya nagpaalam doon sa kausap niya na lalaki. Tapos ayun, pinagalitan ko na siya nung nakaupo na kaming dalawa. Sabi ko, hindi ka kasi nakikinig, ganyan. Galit na ako sa kanya. Tapos yung binili niya sa akin na palabok sa Jollibee, favorite ko pa naman yun, hindi ko na na-enjoy kasi nga nagalit na ako. Tapos pagdating sa Bacolod, doon kami,
maldita na ako pagdating sa Bacolod kasi parati ko na siyang pinapagalitan lalo nung nung nasa mall kami tapos may badyaw na nanghihingi tapos hinintuan niya ba sasakay na kami ng sasakyan ng taxi ng kotse na inano namin na nirentahan tapos biglang may badyaw na nanghihingi nakapasok na ako sa loob tapos siya kinorner sa ng badyaw hindi niya maintindihan kasi yung salita Maranaw ata yung salita nila, hindi ko alam. Tapos hindi niya maintindihan. Sabi ko sa kanya, pumasok ka na. Ayaw pa din. Nataranta na ako ba? Kasi syempre hindi ko masyadong gamay yung Bacolod. Hindi ako nagpupunta dyan. First time ko nga lang gumala Tapos ayun, pinagalitan ko siya nung hanggang sa pati yung taxi na, yung driver ng nagsabi na huwag kang magtiwala sa ganyan. Sinabihan na siya. So, yun, nagbiyahe kami papunta ng Sipalay. Tapos pagdating doon, ayun, nakakain siya ng tuyo. Sabi niya, favorite niya nga daw, gusto niya. Tapos sabi ng kapatid ko, bakit pinakain mo yan? Wala yan sa kanila, mabaho yan. Sabi niya, gusto niya. So, nagtawanan yung kapatid ko. Tapos, kinagat siya ng langgam. Tapos, pinagalitan ko siya kasi nga, alas 8 na yun, paalis na kami ng bahay. Kasi nga, ang aga nagsasarado ng mga hotel doon sa amin kasi libliba na lugar. So, alas 8 tulog na yung mga tao. So, sabi ko sa kanya, bilisan mo. Tapos, kinagat siya ng, iwan ko anong langgam yung kumagat sa kanya, na tuminto pa siya. Sabi ko, tagal-tagal mo dyan. Siyempre guys, wala akong tulog mula pa dito. Tapos, pagod na pagod ako. Tapos, kailangan ko pa siyang intindihin. Parang nag-a-adjust din ako ba. Pinapagalitan nga ako ng mama ko kasi yung ugali ko nung time na yun. Pero, inintindi niya ako kahit siya wala ding tulog. So, nagulat na lang ako nung sa hotel na kami. Grabe yung umbok ng kinagatan ng parang sobrang laki guys ng langgam, parang na-allergy siya, parang yung kagat. So naawa ako nung nakita ko. Tapos siguro nung mga nakatulog-tulog na ako, mga 2 araw na ako nakapagpahinga simula nung biyahe kasi nung nandito pa ako sa Hong Kong, mahihimatay-himatay na ako, kulang ako sa tulog na kahit nakaupo lang ako na nagbabasa ng kasama ko yung bata, nakakatulog ako ng ganun. So, nagbabawi ako ng lakas. Nung nakabawi na ako, dun naging malambing na ako sa kanya, na naalagaan ko na siya, naasikaso ko na siya. Pero nung una talagang ayoko nang pabebe siya kasi pagod ako, gusto ko ring matulog, gusto ko magpahinga, so ganyan. So, nung naka-adjust ako, ayan, naging okay na yung smooth na yung namin kasi nandun pa kami sa adjustment period. Sinasabi niya nga sa akin na ang bait-bait ko daw nung nandito ako sa Hong Kong, tapos nung nasa Pinas na naging demonyo na daw yung ugali ko. Siguro naintindihan niya naman kasi nga pagod ako, tas gusto ko rin. Tas buti na lang kamo siya, hindi siya katulad ng ibang foreigner na salbahe na mayabang. Siya hindi. Pag tinatawag ko yan siya, may gusto akong ipaasikaso sa kanya gawin. Siya yung nag-aasikaso ng mga bag namin. Halimbawa, matutulog kami ngayon sa isang resort doon sa amin. So, kailangan namin mag-pack ng mga gamit, mga shampoo namin, sabon, ganyan. Pati yung cream niya na doon sa kinagatan sa kanya. So, kailangan asikasuhin. Tas hindi ako nag-aasikaso niyan. Siya na yung naglalagay niyan sa bag, kahit swimsuit ko, siya yung naglalagay. Hinahanapan niya ako alam niya kasi yung lagayan ko doon, yung maleta ko, nandun lahat ng damit ko. So, siya na yung nagpapak ng damit ko. Siya yung nag-aasikaso ko anong damit yung susuotin ko, tas anong swimsuit, ganyan. So, alaga ako ba, ganyan. Tapos, 2 weeks siya doon, nag-enjoy siya kasi alagang-alaga nga siya. Nung una lang ako salbahe kasi nga pagod, puyat lahat. So, parang na-stress ako ba. Tapos, pumunta pa kami doon sa bilihan sa Palawan kasi gusto ko yung second hand lang na singsing kasi gusto niya akong bilhan ng singsing. Tapos pinapili niya ako kung singsing o bahay yung piliin ko. Sabi ko bahay, pero sabi niya pwede ko naman bilhin 2. So pagpunta namin doon sa Palawan, nagtanong ako kung meron silang singsing na binibenta, wala. So hindi ako nakapabili. So bahay na lang nag-focus. Siguro mga nasa 150 to 200 yung nagastos niya sa bahay. And pagkatapos nun, edi umalis na siya. Bago siya umalis, inabot naman ako ng topak. Talagang nagwala ako sa kusina na nagpapadyak ako sa galit na naiinis ako sa kanya. Kasi pagka may sinabi kasi ako, sabi ko sa kanya, pag sinabi kong tumigil ka, pag sinabi kong kumain ka, ayoko nang iba pa yung gagawin mo, dapat kumain ka na. Yung mama ko, tinatawag niya yung parati pag pinapagalitan ko siya, gumagano'n siya. Tapos yung mama ko naman yung nagagalit sa akin. So,
akala ko nga, ano na siya eh, ayaw niya na sa akin kasi nga, nakita niya na yung ugali ko. Pero pagbalik niya uli ngayon sa US, miss niya na agad ako. Tapos, sabi niya, gusto kita na nandito na mag-process na tayo. Sabi ko, gusto mo tong ugali ko? Sabi niya, gusto kita na makita na magalit, pero nandito ka sa US kasama ko. Sabi niya ganun. So, ang ginawa niya, binook niya ako ng ticket. Pupunta na naman kami ng Vietnam. So, yun na yung last na sabi niya, pinagbigyan na kita na magtrabaho. Sana pagbigyan mo na din ako ngayon na tumigil ka na. Tapos na yung bahay mo. So, yan, tapos na yung bahay ko so far. Hindi ko lang mapicturan pa sa ngayon kasi may mga scaffolding pa sa labas, may mga kahoy-kahoy pa. Pero pag na yon, picturan ko na. Yung sa labas, hindi na pinturahan, pero finish na siya ba. Ang sa loob, yun, yung may puti na na pintura na. Tapos nalagyan na din kanina ng bintana, yung sliding na window. So, lilipat na sila daw sunod na araw sa bahay. Bukas yung second floor, tapos na kasi lahat. Ililipat na nila yung mga gamit. So, thanks God. Ang baba na lang kailangan pinturahan. Ayan, yun na lang yung problema sa baba. Pintura, tapos wrapping doon sa labas. So, by Saturday, tapos na lahat yung trabaho. So, ayun guys, gusto pa rin ako ng boyfriend ko kahit ganito yung ugali ko. Kasi bumabawi ako pag pinapagalitan ko siya or binabawian ko siya, mas nagiging malambing ako. Tapos nagigising ako gabi-gabi yan. Chinecheck ko siya kung okay siya. Tapos minsan namumulatan niya ako na wala, tinitignan ko lang siya kung okay siya. Kasi lalo pag sa bahay kami matutulog, kasi nasa kubo kami natutulog. So yung sahig namin doon is kawayan, tas nilagyan ko lang, may foam lang kami. So, baka nainitan siya kasi electric fan lang yung gamit namin. So, every night, chinecheck ko siya kung okay siya. Ganyan. Hindi naman kami every night, alternate kami. 8 days kami na nasa resort, naka-check-in or sa hotel. Tapos, 7 days kami na nasa bahay. So, nakikita niya ako parati na chinecheck ko siya. Tapos, may mga time na tumatawa ako, lalo hindi siya sanay maligo na malamig. So, galing kasi talaga doon sa bundok yung tubig namin. So, ay dinaligo siya ngayon, gabi yung ligo namin. Ayaw niya basain yung likod niya kasi nga sobrang lamig. Ako yung may hawak ng hose. Yung hose namin, maliit lang dito konti. Ang laki ng tagas ng tubig, puno yan, unlimited. Tas 20 pesos lang yung binabayad namin every month. Maintenance lang yung nagbabantay doon. So, binasa ko siya sa likod and then takbo siya ng takbo doon sa CR. So tawa ako ng tawa, yung mga banding namin na ganun. Tapos tinawag niya si Mamang. Nandun si Mamang sa labas sa bahay na. Nandun kami sa yung probinsya kasi namin. Ito yung bahay. Tapos ito yung CR sa labas. So tinawag niya si Mamang, Mang! Sabi niya ganun. So pinagalitan na naman ako ng mama ko. Yun yung mga banding namin. At saka pag nakikita niya ako sa kusina na nagluluto, na parang expert daw ako talaga pagdating sa pagluluto. So natutuwa siya. So yun. Paano ko siya na-meet and paano yung love story namin. So hindi ko na i-detalye lahat, pero every night kami nag-uusap. Ako na lang yung napapagod minsan. Sabi ko, tama na please, gusto ko na magpahinga. Ayaw pa talaga, gusto pa ako kausapin. So, marami pa akong kwento next time. Pero sa ngayon, ito lang muna, summary lang to ng love story namin. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.